Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman sa ating lahat. Pinagpala tayo dahil tayo ay makakapakinig na naman ng salita ng ating Diyos. Kakausapin na naman tayo ng Diyos ngayong umaga, kaya ihanda natin yung ating puso, yung ating isipan at yung ating buong pagkatao, yung ating sarili. Ihanda natin sa sasabihin ng Diyos ngayong umaga. Pero tayo po muna ay mananalangin para gabayan, samahan at turuan tayo ulit ng ating Diyos. Magsiyuko tayo. Lord God, aming amang nasa langit, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Lord, I pray na mapatawad mo po kami lahat sa aming mga kasalanan na gawa. Simula noon hanggang ngayon, Lord, sa aming mga maling naiisip, maling nasasabi, maling nakikilos at nagagawa, Lord. Patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan para, Lord, ang salita mo ay magmanifest sa aming buhay. Para ang lahat ng pagpapala, Lord, ay matanggap namin. Lord, maraming salamat. Salamat din, Lord God, sa iyong salita na aming maririnig ngayong umagang ito. Muli mo po kami samahan, turuan, gabayan at proteksyonan para maging maayos yung aming pakikinig, pag-aaral ng iyong mga salita, Lord. At ang iyong salita nawa ay maisabuhay ng bawat isa. Ama, muli po akong turuan, gabayan, samahan, proteksyonan para maging maayos yung aking pag-share ng iyong salita. Para, Lord God, puro salita mo lamang ang banggitin ang aking bibig. Salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Lord, kiniklaim namin na tagumpay ang gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin ng Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, bago ako mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Kahapon, sinare ko po sa inyo ang aklat ni Joel dito po sa chapter 1 na kahapon ito po ay may pamagat na nasira ang mga pananim. Nasira lahat ng pananim, mga ikinabubuhay, wala ng pagkain, wala ng maiinom na katas ng ubas, fig tree. Yan ang natutunan natin dito. At sinabi rito dahil ito sa mga kasalanan ng tao. Dahil sa kanilang mga patuloy na ginagawa, patuloy na sarili lang ang iniisip, patuloy na paglalasing, paggawa ng hindi maganda ang kanilang ginagawa. Kaya sinira ng balang ang kanilang ikinabubuhay. At pati ang kanilang buhay ay nasira ng dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya tinawag sila ng Diyos para magsisi, para magbalik loob sa Diyos. At dito nga po sa aking i-share sa inyo, dito sa chapter 2 ng Joel, dito po sa verse 12 hanggang 14 po yung aking i-share sa inyo. At ito po ay may pamagat na panawagan para magsisi. Ito na po yung panawagan ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa pangyayaring napakatindi sa kanilang mga buhay, tinatawag sila ng Diyos para magsisi sa lahat ng kasalanan. Pero ngayon, sabi ni Lord, buong puso kayong magsisi, bumalik na kayo sa akin. Mag-fasting kayo, umiyak at magluksa.
Magsisi kayo ng taos sa puso. Di sapat na punitin nyo lang ang mga suot nyo. Bumalik kayo kay Lord na inyong Diyos. Mabait siya at sobrang maawain. Hindi agad nagagalit, wagas kumagmahal, nagpapatawad at di nagpaparusa sa nagsisisi. At verse 14, malay natin magbago ang isip niya at maawa siya at i-bless kayo ng maraming ani, tapos makakapaghandog na kayo ng butil at alak para kay Lord na Diyos niyo. Salamat sa salita ng ating Diyos. Ulitin ko, panawagan ito para magsisi. Binanggit sa verse 12, mga kapatid, pero ngayon sabi ni Lord, buong puso kayong magsisi, bumalik na kayo sa akin dahil sa mga nangyari at nangyayari sa buhay ng mga tao. Tinatawag pa rin ng Diyos ang mga tao para magsisi, para magbalik loob sa Kanya, para gumawa ng mabuti, para hindi puro pang sarili lang iniisip, puro yung kalayawan lang, puro yung pita lang ng nilaman ang iniisip, ginagawa ng mga tao. Pinagbabalik loob niya na ang lahat ng tao para magsisi sa lahat ng kasalanan. Sabi pa ng Diyos, mag-fasting kayo, umiyak at magluksa. Mag-fasting, mag-ayuno, magluksa at umiyak ng malakas bilang pagpapakita ng pagsisisi sa lahat ng kasalanan. Hindi yung, sabi nga dito, hindi lang yung basta, kasi nung panahon na yun, pinupunit at ang damit, nagluluksa at naglalagay ng abo sa ulo, no? Sa bumbunan, bilang tanda ng kanilang pagluluksa. Sabi ng Diyos, hindi lang yun, no? Magsisi kayo ng taos sa puso. Di sapat na punitin nyo lang ang mga suot nyo. Magsisi kayo ng taos sa puso. Yan ang sinasabi ng Diyos. Galing sa puso, from the heart, yung ating pagsisisi. Yung paglapit natin sa Kanya ay totoo. Hindi yung sa salita lang, hindi yung pag may nakakakita lang, saka ka lumuluhod, saka ka nagpe-pray, saka ka umiiyak, kundi sa lahat ng oras. Tunay na magsisi, tunay na pagsisihan ang lahat ng kasalanang nagawa. Yan ang gustong mangyari ng ating Diyos sa atin. Lahat tayo tinatawagan ng Diyos na magbalik loob na sa Kanya, na magsisi sa lahat ng kasalanan. Lahat tayo at turuan natin yung ating mga mahal sa buhay na magdasal, na magsisi sa kasalanan at huwag nang balikan ang lahat ng kasalanan. Ni sa isip, huwag na tayo mag-iisip ng hindi maganda sa ating kapwa. Lalo-lalo na sumunod ng tapat at totoo sa ating Diyos. Magsisi. At sabi pa rito, bumalik na kayo kay Lord na inyong Diyos. Mabait siya at sobrang maawain, hindi agad nagagalit, wagas kung magmahal. Yan ang ating Diyos. Yan ang tunay na puso ng ating Diyos sa mga taong nagsisisi, tapat na lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba at nagbabalik loob. Mapagmahal, mapagpatawad ang ating Diyos, maawain ng Diyos. Ulitin ko, mabait siya at sobrang maawain, hindi agad nagagalit, wagas kung magmahal, nagpapatawad at di nagpaparusa sa nagsisisi. Diba? Kung ikaw ay tapat na nagsisisi galing sa puso mo, hindi ka mapaparusahan. Yan ang sabi dito. Verse 13, mga kapatid, sinabi rito, magsisi kayo. Ito yung kabuuan ng verse 13. Magsisi kayo ng tao sa puso. Di sapat na punitin nyo lang ang mga suot nyo. Bumalik na kayo kay Lord na inyong Diyos. Mabait siya at sobrang maawain. Hindi agad nagagalit, wagas kung magmahal, nagpapatawad. No? Nagpapatawad at di nagpaparusa sa nagsisisi. So, ibig sabihin, kung totoo tayong nagsisisi, takos sa ating mga puso,
Hindi na tayo paparusahan ng ating Diyos. Yan ang sabi. Nagpapatawad siya at di nagpaparusa sa mga nagsisisi. So yan ang ating gawin. Simula sa oras na to, yan na ang ating gagawin. Magsisisi, pagsisisihan na ang lahat ng kasalanan at hindi na ito babalikan. At never nang gagawa ng kasalanan sa Diyos. Ihihingi natin ito ng tulong sa Diyos para hindi na tayo magkasala sa Kanya. Para hindi na tayo makapag-isip ng masama. Para hindi na tayo makapagsalita ng masakit sa ating kapwa. Para hindi na tayo magyabang. Para hindi na tayo maging madamot. Para hindi na tayo mangloko. Yan po. Ihingin natin lahat yan sa Diyos. Kasi hindi natin yan kaya kung tayo lang mag-isa. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, ang ating puso't isipan, ang ating buong pagkatao. Hindi natin ito kayang baguhin. Diyos lang ang may kayang gumawa nito. Kaya kung lalapit tayo ng taos-puso at hihingi ng tulong sa Kanya, magpapakumbaba, taas kamay na lumalapit sa Kanya, sigurado, tutulungan tayo ng Diyos. Tuturuan tayo ng Diyos. Gagabayan tayo o proteksyonan tayo. Iingatan ng ating Diyos. Dahil ganyan kabuti ang ating Diyos sa mga taong nagsisisi sa mga kasalanang nagawa. At sabi pa po dito sa verse 14, malay natin magbago ang pag-iisip niya at maawa siya. Diba? Kung talagang luluhod ka sa Kanya at hihingi ng tawad, diba? Malay natin magbago talaga at talagang magbabago, no? Talagang nagpapatawad ang ating Diyos kung tayo ay buong pusong nagsisisi sa ating mga kasalanan. At i-bless kayo ng maraming ani, tapos makakapaghandog na kayo ng butil at alak para kay Lord na inyong Diyos. Pagpapalain, i-bless pa niya tayo kapag tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, kapag tayo ay hindi na gumawa ng kasalanan, kapag nagpatuloy tayo dun sa pamamaraan ng Diyos, kapag sinunod natin yung kanyang mga utos at tuntunin, i-bless tayo ni Lord. Totoo po yan dahil yan po ang pangako ng Diyos. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Umasa tayo na ito'y mangyayari dahil gagawin natin ang pinag-uutos ng Diyos. So asahan na natin yung kanyang pangako ay ibibigay niya sa atin. Asahan natin to. Umasa tayo sa lahat ng oras at pagkakataon. Huwag tayong magdududa. Huwag tayong maiinip, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay lagi lang nandyan, handang makinig, handang tugunin niya yung ating dasal. Yung ating mga hinihingi, handa niya itong ibigay. Puso, mga kapatid, ang tinitingnan ng Diyos. Ano ba laman ng puso mo? Meron pa ba diyang galit, tampo, inis, kayabangan, pagiging maramot? Meron pa ba dyan sa puso? Ang iniisip mo ba yung pangsarili mo lang, yung kalayawan, yung ikaw lang ang maging masaya? Yan ba ang nasa puso mo? Dapat tanggalin mo na yan. Ipalinis na natin yan sa Diyos para ang laman ng puso natin ay puro salita lamang ng Diyos. Wala nang iba. Para yung nasa sa puso natin, yun ang ating magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. E di maayos yung ating gagawin. Tama po ba? Diba? Dahil ang salita ng Diyos ang nasa puso natin, nasa isip natin palagi yung mga pangaral, paalala, pangako ng ating Diyos sa atin, magiging maayos ang buhay natin. Dahil yun ang lagi nating aalalahanin. At yun ang masasabi natin. Dahil yun ang laman ng puso't isipan natin. Yun ang maisishare natin sa mga tao. Yun ang patotoo natin na binago tayo ng Diyos. Dahil isinabuhay natin ang salita ng Diyos. Dahil sumunod tayo sa Diyos. Kaya inayos niya ang ating buhay. Inayos niya ang ating pamilya. Inayos niya yung ating ikinabubuhay. Ibinalik niya, mga kapatid. Kaya maisishare natin, ito ang ginawa ng Diyos sa akin nang ako ay magbalik loob sa Kanya. Kaya tayo din, galing sa puso, magbalik loob tayo sa Diyos. Tama po ba? Yan po ang tinuturo sa atin
ng ating Diyos. Mahal ka, mahal tayo ng ating Diyos. Kaya sabi nga, panawagan para magsisi. Yan ang title po ng aking share ngayong umagang ito dito sa chapter 2 ng Joel, mga kapatid, verse 12 hanggang 14 po ang aking i-share. Ang aking share po sa inyo ngayong umagang ito na dapat ay marami tayong natutunan, na dapat maisabuhay natin ang ating mga narinig ngayong umagang ito. Huwag natin itong sarilinin. I-share natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga katrabaho o schoolmates, kaibigan, kapitbahay. I-share natin po itong salita ng ating Diyos. Dahil ito ay para sa iyo, sa akin, at sa lahat ng tao. Yan ang salita ng ating Diyos. Ito ang makakapagpabago sa ating buhay, sa ating ikinabubuhay. Ito yung makakapagpabago sa ating relationship sa ating Diyos. Dahil kapag nagpatuloy tayong makinig, aral at isabuhay ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng magandang relationship sa Kanya. At ipanalangin natin na magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Diyos. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. I pray na maisabuhay natin ito. I pray magamit natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga kapatid, pupurihin natin ang Diyos. Ipagpapasalamat natin ito dahil kinausap niya ulit tayo. Samahan niyo po ako sa paglapit sa Diyos. Kayo rin mga kapatid, kausapin niyo rin ang Diyos dahil kinausap niya tayo ngayon. Tayo naman ang kakausap sa Kanya para magpasalamat, para magpuri, para humingi ng tawad, at para humingi ng tulong sa Kanya. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Maraming salamat, Ama, dahil muli mo po kami kinausap ngayong umagang ito. I pray na mapatawad mo po kami sa lahat ng aming kasalanan upang ang iyong salita ay mag-manifest sa aming buhay, upang lahat ng pagpapala ay maging karapat-dapat na ipagkaloob mo po sa amin. Linisin mo po kami, ang aming puso't isipan at buong pagkatao doon. Linisin mo po kami, humihingi po kami ng tulong sa iyo, na kami po ay patawarin mo, linisin mo po sa aming karumihan, sa lahat ng aming kasalanan, mga nasasabing hindi maganda, mga naiisip na paplanong hindi nakalulugod sa iyo, Lord. Patawarin mo po kami lahat. Simula noong aming kasalanan hanggang ngayon, humihingi po kami ng kapatawaran upang maging karapat-dapat ang iyong pagpapala na ibinibigay sa aming lahat. Lord, maraming salamat sa iyong salita na aming narinig. Marami kaming natutunan, and I pray, Lord God, na maisabuhay namin ito at turuan mo po kami, tulungan at gabayan, samahan na ma-share namin ng maayos, tama ang iyong mga salita, Lord, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. In Jesus' name, teach us, O Lord. Bigyan mo po kami ng wisdom, O Lord, karunungan na nanggagaling sa iyo upang malaman namin ang tama at mali, upang makapamahala kami ng maayos sa aming pamilya, sa ministry na ipinagkatiwala mo po sa amin. In Jesus' name. Thank you, Lord, nagtagumpay ang gawain ito dahil sinamahan mo kami. Salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat, Lord, sa patuloy mong pag-iingat sa amin, sa patuloy mong paggabay sa amin. Salamat po sa patuloy mong pagbigay ng pagkain namin, maiinom namin, Lord God. Salamat po. Salamat sa lahat, Lord, dahil talagang maayos, masaya, masagana ang buhay namin lahat at ang buhay ng nakinig ng iyong salita ngayong umagang ito at sa mga taong sumusunod ng tapat sa iyo. Pagpalain mo po sila ng siksik, diglig at umaapaw. Ingatan mo po sila, palakasin mo po sila, huwag mo po silang pabayaang magkasakit, Lord God. At tingin mo po ang lahat ng kanilang panalangin, Lord. Lord, gabayan mo po at proteksyonan ang buong Pilipinas, Lord God. At kung nasan man yung aming mga mahal sa buhay, maging maayos sila,
ligtas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po muli for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa lahat po. Napakabuti po sa amin. Salamat po. Pag-idoy, hanggang sa susunod naming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, muli mo kaming turuan at samahan. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa pakikinig nyo ng salita ng Diyos. At salamat, tinugunan ng Diyos ang ating mga panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.